It's 7:02. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 91.1 FM Galaxy Radio, mula Lunes hanggang Biyernes, simula alas 7 ng umaga, tampok ang mga issue at pinakasariwang balita para sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ito ang programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga na inyo ring mapapanood gamit ang 91.1 FM Galaxy Radio Facebook Live at twitch.tv/JLX Radio. Kasama si Gil Corpus, Renzo Bautista, Kuya Yauling at Pinunong Abo. Ako si Welmer Miranda Estrada. Kami ay naglilingkod ng tapat at may karangalan. Magandang umaga po sa ating pong lahat, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Tayo po ay muli magsama-sama dito sa ating palatuntunang ang unang sigaw sa magandang umaga. Siyempre, dito lamang yan sa 91.1 FM Galaxy Radio na inyo ring sabayang napapanood saan mang dako ng ating pong daigdig sa pamamagitan po ng ating pagsasahimpapawid sa mga Facebook lives po natin kagaya ng 91.1 FM Galaxy Radio at ganoon din sa Welmer Miranda Estrada Facebook page. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share para mas marami pang mga kababayan po natin ang nahahatiran po natin ng biyaya kahit man lamang sa simpleng paghahayag ng mga balita na kailangan nating matanggap araw-araw. Tayo din ay napapanood ng live sa twitch.tv/JLX Radio. Ito po ay isang uri ng application. Kung kayo ay wala pa, magyari lamang na kayo ay pumunta sa Play Store at pagkatapos i-download po ninyo yung twitch.tv. Napakadali lang yun. Walang isang minuto, maida-download na yun mga kaibigan. Pagka na-i-download na, mangyari lamang na i-type po ninyo dun sa maliit na bilog, mga kaibigan. Search, di ba? JLX Radio. Ayun, makikita na po ninyo kami. Ang kagandahan dito, mga kaibigan, ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ay makikita po ninyo ito pong mga palatuntunan ng 91.1 FM Galaxy Radio. Mamaya ay mapapanood din tayo sa ating YouTube channel. Yun din ay aming pong ipinapag-anyaya po sa inyo na sana mag-subscribe po kayo. Konti pa lang yung subscriber natin kasi nga bago pa lang. Kung isa-subscribe po ninyo at makikita ng mga kaibigan po ninyo, abay darami at lalaki din yun mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes, February 27, 2024. Dalawang araw na lang, matatapos na yung Pebrero. Bilis ng panahon, ano? Oo, hanggang Pebrero 29 tayo ngayon sapagkat ngayon ay leap year. Dati-rati, kaya yung mga nagbe-birthday ng 29, isipin po ninyo, 4 na taon yung kanilang hinintay. Di ba? Ngayon magbe-birthday na sila sa araw ng Huwebes, no? Kasama po sina Kuya Gil Corpus, sina Kuya Renzo Bautista, ganon din sina Ate Bea Basto at Kuya Yaulim at siyempre sa aming magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abongtan. Ako po si Welmer Miranda Estrada, bumabati ng napakagandang umaga sa ating pong lahat. Maya pa abak kaya kayungan. Lalong-lalo na sa ating pong gobernadora, Governor Susan Areno Yap, maya paabak po kayo. Siyempre sa ating mga miyembro ng mga sangguniang panlalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Carlito Casada David. Magandang umaga din po siyempre at binabati rin natin ang maya paabak ang George Tregan ng probinsya ng Tarlac. Maya paabak po kayo. Siyempre kasama na dyan ito pong mga kawani ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan naman ni Sir Arsenio Baby Lugay II. Magandang umaga.
At siyempre, binabati rin natin na magandang umaga ang anghel ng lungsod ng Tarlac, ang napakamasipag, di ba? Nagpakita ng kabilisan ng pag-asenso, pag-arangkada ng ekonomiya at ng iba't iba pang mga serbisyo publiko dito po sa ating pong lungsod. Ang binabati po natin ay walang iba kundi si Mayor Christy Angeles. Magandang umaga po sa anghel ng lungsod ng Tarlac. Kasama siyempre ang pakpak ng anghel, ang pilantropo, ang pinuno ng mga senior citizens. May magandang balita tayo para sa mga senior citizens mamaya, di ba? Ang pinuno ng Northern Builders, walang iba kundi si Sir Vic Angeles na nagpapamalas din ng kasipagan, walang kapaguran. Halos araw-araw ay nasa iba't ibang barangay ng ating pong kalunsuran para mamahagi ng mga biyaya sa ating pong mga kababayan. Sir Vic, magandang umaga. Ganon din ang ating pagbati sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod naman na pinamumunuan naman ni Vice Mayor Genaro Aro Mendoza. Magandang umaga po. Ganon din ang mga kawani at mga department heads ng pamahalang lungsod ng Tarlac na pinamumunuan ni City Administrator Attorney Joselito Castro. Magandang umaga. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Binabati rin natin na magandang umaga. Siyempre, ang matulungin, ang most outstanding mayor of the Philippines, ang ipinagmamalaki po nating alkalde dyan po sa bayan po ng Paniki. Walang puknat, walang tigil, walang pagsawa. Halos araw-araw ay kumikilos para po sa kinilingapin ang kanilang mga kababayan. Diyan po sa bayan po ng Paniki. Sumisikat sa buong Pilipinas. Mayor Leonardo Maxa Rojas, magandang umaga po. Siyempre, binabati rin natin ang magandang umaga. Itong kanyang katoto, yung kanyang kadama, yung kanyang kasama sa panunungkulan, ang pinuno ng Sangguniang Bayan ng bayan po ng Paniki, si Vice Mayor Aida Bien Rojas, na imbag nga agsapa kada kayo amin apo. Binabati rin natin na magandang umaga mga kawani at mga department heads ng bayan po ng Paniki na pinamumunuan naman ni Sir Edgar Galion. Magandang umaga. Kina Ma'am Jing, magandang morning. Kina Ate Rose, kina Kuya Ricky, kina Ma'am Olivia, kina Kuya Yam, kina Kuya Valix, kina Kuya Elmar. Magandang morning po sa inyo. Ay, binabati rin natin na magandang umaga si Kuya Norman D. Pamintuan, ang ating regular co-host nitong ating programang Unang Sigaw tuwing araw po ng Biyernes at araw po ng Lunes. Sinatanong niya, wala pa yung GCash number ng mga nanalo sa 500. Hati sila Sina pangalan nito? Ayun, tinatanong kasi ni Kuya Norman, yung mga GCash number ng mga nanalo sa pa-contest kahapon. 500 yung itinanong. Actually, eto, nagpapatuloy pa rin yung tanong, Sino raw, ito pong mga iniidolo ni Kuya Norman na kung sakaling, kung siya ay papalarin o kaya naman ay pagtitiwalaan na mamuno rin, sino po yung gagayahin niya, na matagumpay na leader nitong ating lipunan. May binanggit siyang tatlo Di ba mga kaibigan? At meron namang nanalo, merong sumagot. Kaso dalawa yung nakasagot, kaya hati sila sa 500. So, tig to 250 pa. At ang magandang balita, yung pong tanong yon, ay running question. Ibig sabihin, yun din ang kanyang katanungan para po sa unang ratsyada
ng unang sigaw program sa araw po ng Biyernes. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung pagchat-chat po ninyo mga kaibigan, pag may message po ninyo kung sino po yung tatlong binanggit niyang mga leader ng ating pong bayan ang kanyang gagayahin sapagkat ayon po sa kanyang pagpapaliwanag, ito pong mga leader na ito ay dapat lamang tularan sapagkat hindi mo maitatanggi. Ito pong mga ipinagkaloob po nilang serbisyo, sukdulang higit pa sa kanilang kakayanan ay kanilang maibahagi alang-alang po sa kanilang mga kababayan na pinaglilingkuran. Kaya iyan daw ang kanyang gagayahin. Ay, yung clue, binanggit na natin kanina mga kaibigan, yung pong mga binati natin. Binabati rin natin na magandang umaga. Siyempre ang pinuno ng bayan po ng Gerona. Magandang umaga kay Mayor Eclar. At siyempre sa napakamasipag na vice alcalde ng bayan po ng Gerona. Ito po talagang walang pinipili. Lahat ng kanyang mga kababayan, magsimula sa mga kabataan hanggang sa mga magulang, hanggang sa mga lolo at lola. Pati na ito pong mga kasapi ng LGBTQIA ay patuloy silang pinaglilingkuran ni Vice Mayor Ronald Nonoy Go. Kahit kung tutuusin alam naman po natin pag pondo ang pag-uusapan, Vice Mayor, wala naman talagang ganyan Kaya naman sukdulan, nasukdulan na maglabas ng kanyang biyaya mula sa kanyang sariling bulsa ay ginagawa niya ito alang-alang po sa pagsisilbi sa kanyang mga kababayan na bagay daw na kanyang natutuhan sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang dating namuno din diyan po sa bayan ng Gerona si Mayor Susan Go. Kaya binabati natin na magandang umaga ang mga taga Gerona, lalong-lalo na yung aking kuya diyan sa Barangay Luna. Si Kuya Marlon Estrada, sina Ate Elena Espirito, ganon din siyempre si Auntie Muding, Bucasas family at saka ng Arellano family at Estrada family. Good morning, Kawelmer, sabi ni Kuya Enzo Concepcion, happy Tuesday. Ito naman, iting nanalo Kuya Norman si Arnold Messina Baluyot. Good morning po Kawelmer. Di po namin alam saan po isesend yung number ng GCash po. Salamat po. Sir Arnold, sa akin na lang, dun sa Welmer Estrada. Po sa Facebook. Sa akin mo na lang isend. Ibibigay ko po kaagad kay Kuya Norman. Yung pong mga nanalo, sa akin nyo po ipadala. Para ma-relay ko kaagad sa ating tagapagdaloy ng biyaya. At siyempre, binabati rin natin ng Masantosya Kabuasan, lalong-lalo na itong ating pong mga kamag-anak. Dito po sa aming ipinagmamalaking barangay Baybay, Santo Tomas, La Union, ang pamilya Damian, pamilya Bucasas din, ang pamilya Serrano, Masantosya Kabuasan. At siyempre, binabati rin natin ang ating pong mga kaibigan, itong ating mga kapamilya dito po sa ipinagmamalaki po nating pagamutan, modernong pagamutan sa buong Central at Northern Luzon. Yan po ang Tarlac Medical Center sa pamumuno ni Dr. Benedicto Benin Masantosya Kabuasan. Kuya Arnold, pakisend na lang yung GCash number mo sa akin para hindi mahirapang mag-search si Kuya Norman dito sa programa natin kahapon. Rekta na sa atin. Teka, nagkape na ba kayo mga kaibigan? Sabayan ninyo ng mainit na tinapay mula po sa Galaxy. Oo, lahat ng mga tinapay mula sa Galaxy ay tinitiyak mo namin ito po ay sariwa, presko mga kaibigan, laging bago.
Binanatan ko na kanina yung pangalan nito, yung cheesy pandesal. Napakasarap. Wala pa. Sa akin ba, Sinend, Kuya Arnold? Makita Siguro, mag-friend request ka siguro sa akin para kaagad kong makita. Baka napunta sa spam no? Sige, mamaya kasuhin natin kagad yan Kuya Arnold. Ito, nakikinig si Kuya Norman. Tinatanong nga niya, bakit wala yung mga GCash number? Ay, ito na. Ayan, confirm na. Ayun. Salamat Kuya Norman. Sige po, ibibigay ko kagad kay Kuya Norman. Ito na. Ito rin, nanalo kahapon si Kirk Nold Salamanca. Wala kang picture dito, Kuya Kirk Nold. Sige, ano ko na rin, nagpadala ka ba? Sige, ibibigay ko rin to. Ayan, na-send ko na kay Kuya Norman. Ikaw ba, Kuya Dan, natanggap mo na yung GCash mo kahapon? Nanalo din si Kuya Dan Sabi niya, Happy Tuesday ka, Welmer, at kay Kuya Norman. Good morning din sa mga Angeles family at Yap family. Ayan, mga pinuno ng ating lungsod at pinuno ng ating probinsya. Ito nga binabati ni Kuya Kuya Dan Martelino, ang masipag na barangay kagawad yan po sa barangay Sapan, Tagalog. Teka, buksan na natin itong baka makalimutan natin Kuya Hill. Page 298 ng Galaxy Book of Greetings para po sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Eto, binabati natin ng maligayang kaarawan si Kuya Giancarlo Roque. Ganon din si Ma'am Nicole Perez, si Kuya Jay Silvestre ng City Hall. Kuya Jay, happy birthday. At siyempre si Kuya Dennis Cabiong at si Nicole Mercado. Maligayang kaarawan po sa inyo. Dito naman si Giancarlo Roque. Si Gian birthday pala, kaya pala nagbubunyi yung mga nandyan po sa ating gate. Kuya Gian, maligayang kaarawan sa iyo Sana lahat po ng mga binanggit po nating nagdaraos ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, sana'y lagi kayong maging masaya. Matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa inyong buhay. Mamalagi din po sana na inyo pong makamtan ang mga pagpapala at mga biyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At mamalagi din ang lusog at malakas ng inyong pangangatawan at sana maibiyaya din po sa inyo ito pong mga ninanais po ninyong mga pangarap sa inyong buhay at isama po ninyo ang Galaxy Bake Shop sa inyong pagdiriwang sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ng ating himpilan. Coming joy, the
Ayun, natanggap na raw ni Kuya Dan Martelino. O sabi ni Kuya Norman, within the day, kay Kirknold, kay Arnold, matatanggap ninyo yung inyong panalo kahapon. Good morning, Ka Wilmer, at sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa FB ng 91.1 FM Galaxy Radio. Pagbati rin ni Kuya Norman, pamintuan ang batang Mongkada. Kay Ma'am Lucy at Sag ng Barangay San Vicente, magandang umaga po sa inyo. Kuya Hill, punta na nga tayo dito sa ating balita. Itong sinasabi natin kanina. Ay, ito magandang balita. Lalong-lalo na kina George Stregan, kina Kuya Homer Chodoro, kina Kuya Jess Malbar. Ito, magandang balita po sa inyo ito. Batas sa mga senior citizen at isa pang batas ay pinagtibay na ni Pangulong Bongbong Marcos. Opisyal nang tinintahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga batas na Republic Act number 11981 o Tatak Pinoy Act at Republic Act 11982 na nagkakalob ng benepisyo sa mga octogenarians at nonagenarians. Sabi niya, today it's my honor to sign into law two bills which not only honor two key sectors of society but mandates measures that protect their rights and promote their development. Ang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang naging talumpati sa isinagawang paglagda sa dalawang batas sa Ceremonial Hall ng Palasyo ng Malacanang. Each of these laws, sabi niya, encapsulates the merits that the bagong Pilipinas uphold toward building a strong nation. For example, the Tatak Pinoy Act is about investing in Filipino competence and talent. That genius and gift must be supported not by exhortation alone but by true, tangible support, ayon kay Pangulong Marcos. Layon ng Tatak Pinoy na bigyang kapangyarihan ng mga domestic enterprise na maging mas globally competitive. Tulungan silang gumawa ng mas sopistikadong mga produkto at magbigay ng pambihirang world-class sa mga serbisyo. Bukod pa sa mga layuning palakasin ang partnership sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor patungo sa pagtataguyod ng kalakal ng Pilipinas at serbisyo. Inaasahan naman ang mas maraming lokal na trabaho na maganda ang pasahod sa ilalim ng Tatak Pinoy Act. Sa kabilang dako, nagbibigay naman ng insentibo ang Tatak Pinoy sa mga lokal na produkto na karapat-dapat na may nakalagay na Made in the Philippines trademark o pagpapakita ng pagiging malikhain at kasanayan ng isang manggagawang Pilipino. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence, and as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet this high standard. As such, we shall give preference and priority to our products ayon sa Pangulo. Pinagkalooban naman ng Republic Act 11982 o Amendments to the Centenarians Act of 2016 ang octogenarians at nonagenarians ng monetary benefits. Sa pamamagitan ng pinalawak na Centenarian Act, ang mga senior citizen na may edad na 80, 85, 90 at 95, maging ito man ay nakatira sa Pilipinas o sa ibang bansa, ay makakatanggap ng 10,000 pisong cash incentive sa bawat age sa milestone. At makakatanggap ng 100,000 piso kapag umabot na sa edad na 100 taong gulang.
Winika ng punong ehekutibo na ang pagpapalawig sa saklaw ng Centenarians Act ay isang pagpupugay sa katangian ng mga Pilipino sa pagiging maawain sa kultura ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang pagiging mas mabait at maawain sa mga matatanda. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is a support infrastructure that every society owes to its graying population. There were already close to 10 million seniors 2 years ago, but as this demographic enlarges, the societal facilities that attend to them should be expanded as well, ayon kay Pangulong Marcos. So pag-usapan natin dalawang beneficial na mga batas ang pinagtibay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag-usapan muna natin tinatalakay na namin last year ng ni Kuya Mark Dumlao Manabat. Itong napakagandang balita na noon pa lang ay ikinakasana. Pero ngayon ay kasadong-kasado na sapagkat ito ay nalagdaan na ng ating pong Pangulo. Pero ang mga insentibong ito, mga kaibigan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ng isang senador, si Senador Bong Revilla, ito pong mga pinagtibay o nilagdaan ng ating Pangulo na batas na, mga kaibigan, ay hindi muna matatanggap ng mga recipients ngayong taong ito sapagkat ito po ay wala sa pinagtibay na budget ngayong taong 2024. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan? Ang mga benepisyo, yung pagtanggap ng 10,000 piso sa bawat ang bagita, age milestone ay ipagkakaloob po next year, mga kaibigan. Next year. Ito yon, mga kaibigan. Pagka ikaw ay sumapit ng 80, tatanggap ka ng 10,000 piso. Bilang bahagi ng pagpupugay ng ating pong bansa sa mga kaambagan ng ating pong mga senior citizens. Pagka ikaw naman ay sumapit ng 85, ganun din ang tatanggapin mo, 10,000. Ito mga kaibigan, ito yun Halimbawa, 84 ka na ngayon, o 83 ka ngayon, 84 ka next year. Diba? Magiging 84 ka next year. Tatanggap ka ng 10,000 piso next year, 84. Pagkatapos ng isang taon, pagsapit mo ng 85, tatanggap ka uli ng 10,000 piso. Ibig sabihin, magkasunod na taon, tatanggap ka ng 10,000. Kailan naman ang susunod na pagtanggap mo ng ayuda mula sa ating pamahalang nasyonal? Pagka ikaw naman ay umabot uli ng isa pang age milestone. Ano yung age milestone na tinukoy dito po sa balitang ito? Pagka ikaw ay sumapit ka na sa edad na 90. Marami ng mga senior citizens ang umaabot ng ganito, mga kaibigan. 90, mga kaibigan. Kaya yung mga binabanggit natin, magpalakas kayo kay George Stregan, kay Kuya Homer, kay Jess Malbar, malapit na kayo. Tatanggap kayo ng 10,000. Pagka ikaw naman ay umabot ng 95, ay ganun din. Ito ang pinakamaganda. Ito dati ng batas to Di ba? Dati ng batas. Pagka ikaw naman ay sumapit ng 100 years old, katulad ni Manong Johnny, di ba? Nakamakailan lang. Di ba? Ngayong taong ito, kamakailan lang, ay umabot ng 100 gulang. Ay tatanggap ka naman ng 100,000 pesos. Di ba? Yan ay, di ba? Yan ay biyaya para po sa bawat isa sa atin. Tayo naman ay talagang tatahak din. At ang mahalaga, makatahak tayo. Wala pa tayo dyan, kaya gayahin natin. Ito pong mga senior citizens na talagang inalagaan ang kanilang mga pangangatawan. Kaya naman hanggang ngayon ay kasama po natin at nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Ito yan, mga kaibigan. Ito pa yan. May bilin kasi si Senator Bong Revilla. Ang sabi ni Senator Bong Revilla, so ngayong taong ito, habang hinihintay natin, ito nga pagsapit ng susunod na taon, mga kaibigan,
ay walang ibang gagawin itong ating pong mga recipients, itong mga 80, itong mga 80 pataas mga kaibigan, kailangan po ninyong magpatala sa OSCA mga kaibigan. So puntahan po ninyo yung ating OSCA diyan po sa ating CSWD dito po sa lungsod ng Tarlac, o kaya naman DSWD sa iba't ibang mga munisipyo. Bakit? Dati naman po akong nakatala, ka-Welmer, sa senior citizen, kaya nga meron akong ID kasi po, hindi naman lahat ng senior citizen ay kasama dito mga kaibigan. Di ba? Ang sumapit lamang ng 80 ang magpapasimulang tatanggap ng ganitong uri ng ayuda. So, pagpapaliwanag yun mga kaibigan, sana intindihin natin. Baka pumunta ka doon, 60 ka pa lang, hindi ka pa kasama. 80, kailangan mo magpatala at magpakita ka ng katibayan na ikaw ay 80 na. Para po sa gayon ay mahihanda na ng CSWD o kaya ng DSWD ang mga talaan ng mga pagkakalooban ng mga biyaya next year, mga kaibigan. So dito sa lungsod ng Tarlac, wala kayong problema sapagkat napakamasipag nitong ating pong pinuno ng senior citizens dito po sa lungsod ng Tarlac, si Sir Vic Angeles, ay talagang lilingapin po kayo mga kaibigan. Pero kailangan din nating ikilos yung ating mga katawan. Ngayon, saka-sakali hindi na po natin kayang maglakad pa dahil meron tayong iniinda na mga karamdaman mga kaibigan, siguro ay pwede po kayong magsugo, mag-utos ng inyong kapamilya para po sa gayon ay sila po yung mag-apply para po sa inyo, para kayo ay makasama sa mga listahan ng mga mabibigyan o madudulutan ng 10,000 pisong ayuda mula po sa ating pong pamahalang nasyonal sapagkat kasama na po kayo dito po sa mga 80 years old. Yung aking tatay kasama na. Tay! Big Kenemen, sabi. Kaso next year pa yan. Si Tatang Mading, kasama niya si Tatang Mading. Inulit natin mga kaibigan, kailangan magpatala daw sa mga OSCA offices dito po sa Pilipinas para po sa gayon ay mailista po kayo. Bakit kailangan gawin yun? Siyempre, baka yung ating po OSCA, wala silang talaan ng mga birthday po ninyo. O kaya naman yung iba, baka, di ba, sumakabilang buhay na wala na, hindi na aktibo, mga kaibigan. Ito naman, para po sa mga sa mga buhay pa, siyempre, di ba? Kahit sa mga pension, di ba, pagka naigupo na, wala na. Yan pong mga privilege na yan, habang nabubuhay, etong ating pong mga magulang ay meron silang tatanggapin na benepisyo mula po sa mga pension, katulad ng SSS o kaya ng GSIS, idinagdag pa ito mga kaibigan, ito pong biyaya na galing naman sa ating pong pamahalaang nasyonal. So magpatala po kayo, magpakita lang ng patotoo na ikaw nga ay sumapit ng 80, o pataas pa mga kaibigan. So, maliwanag yon, wala bang tanong ukol dito mga kaibigan? Inuulit natin, hindi po muna matatanggap daw ngayon ito pong mga 10,000 ayuda mula po sa ating pamahalaang nasyonal, kundi ito mga kaibigan ay tatanggapin po natin next year. Ang dahilan sapagkat pinagtibay man ng ating Pangulo, itong batas na ito ay hindi naman nakasama ang budget nito ngayong taong ito. Kasi nga, yung budget natin ay pinagtibay na last year mga kaibigan. Kaya itong pagpapatupad o execution, implementation ng nabanggit po nating ayuda, mga kaibigan, ay magiging next year na. Retroactive naman yan, mga kaibigan. Kay Kuya Norman Pamintuan, ka-Welmer, yung mother, 92 years old na. Kayo, birthday certificate niya nasunog or nawala sa World War II. Siguro kailangan maraming ganyan Kuya Norman nawala ng birth certificate. Pero baka naman meron siyang passport, Kuya Norman. Pwede rin yun, di ba?
Pwede rin yun kasi nandun naman yung birthday niya. O kaya naman ay kumuha ng certificate na siya ay sumapit na sa kanyang edad, mga kaibigan. Kasi importante yun kasi nga 80, 85, 90, 95, 100, di ba? Tatanggap lahat yan, di ba? Meron namang kasi kuya, hindi naman pwedeng pagbatayin dito yung itsura ng ating pong mga kababayan, di ba? Halimbawa, merong nga 45 pero ang itsura ay pasensya na. Yung itsura ay ganun na yung edad, di ba? Samantalang bata pa pala, di ba? Kaya meron namang paraan, patunayan lang. At saka daming magpapatunay. Halimbawa sa barangay, di ba? Sa barangay. O kaya merong maglalagda na pinatutuhanan nila na ito nga halimbawa si mother ay 92 na. Ayan. Palagay ko meron naman siyang di ba? Meron naman siyang pasaporte, Kuya Norman. O kung wala, yung iba pang mga pagkakakilanlan. Kaya congratulations sa ating mga magulang, sa ating po mga senior citizens. Deserve po ninyo. Ang kayo po ay pagpugayan kahit man lang, sabi ng ating po Pangulo, bagamat ito ay maliit lamang na halaga, pero hindi lamang dito magtatapos yan, sabi ng ating Pangulo. Hindi lamang po sabi niya, i-quote ko ulit, but they deserve more than cash in an envelope. What they should get is a support infrastructure that every society owes to its graying population. Ang tinutukoy na graying population, yung itong ating pong mga magulang, mga kaibigan, na talagang nagsikap, nagpunyagi, nagambag kung bakit meron tayong mundo na ginagalawan ngayong mga panahong ito. Ang oras po natin, alas 7:39 ng umaga. Mamaya naman, pag-uusapan naman natin ang isa pang batas na tinintahan ng ating Pangulo. Ito ang Tatak Pinoy Act. Pag-uusapan natin yan, makalipas ang ilang mga paalalang handog sa atin ng ating himpilan. Huwag kayong aalis, mga kaibigan.